Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman po ang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita sa oras po na ito. Ang mensahe po ng Panginoon na ating po mapapakinggan ay may pamagat po na paghahanap ng kabutihan na galing sa Diyos. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, gusto ko po natin maisip lahat na ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Siya lamang po ang tunay na pinagmumulan ng tunay na kabutihan. Dito po kasi sa mundo, meron po tayong sariling version ng kabutihan. At hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Ang hahanapin po natin ay yung tunay na kabutihan na kung saan ito po ay nakasalig, nakabase sa ating Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Alam niyo po, noong unang panahon, nung si Kristo po ay nabubuhay pa, meron pong isang lalaki na lumapit sa kanya. At ito po ay mababasa natin sa aklat ni Marcos, Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 18, pakinggan niyo po ang sinasabi ng mga talata. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang, ang Diyos." Ngayon mga kapatid, itong mga talatang ito ay ginagamit ng mga hindi na diniwalang Diyos si Kristo para mapatunayang si Jesus Christ daw po ay hindi Diyos. Pero kung papansinin po natin at uunawain natin maigi ang mga talatang nabanggit, ay hindi naman po kinontra ni Kristo yung sinabi nung tao na tumawag sa kanyang mabuting guro. Hindi niya naman sinabi na wag mo akong tawaging mabuting guro o wag mo akong tawaging mabuti. 'Di ba? Ang sinabi niya lang, bakit tinatawag mo akong mabuti? Kung walang mabuti, kundi isa lamang ang Diyos. Makikita po natin dito na sa simpleng salita ni Kristo ay pinapatunayan niya na siya ay Diyos. Ano po? Sapagkat siya po ang ating mabuting guro. Ito po yung tinutukoy ng talatang ito. Kaya makikita po rin natin dito sa talata na walang pinagmumulan na source ng kabutihan, kundi ang galing sa Diyos. Kung ang kabutihan po na ating pong nararanasan sa buhay natin ay hindi galing sa Diyos, isa po yung peke, isa po yan mapagpanggap na kabutihan. At yan po ang ating pag-uusapan para makita po natin kung paano natin hahanapin ang kabutihan na galing sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, napakaraming uri ng kabutihan at nandito sa lupa ay karamihan po ay hindi galing sa Diyos. At doon po tayo mag-ingat mga kapatid. Dahil po ang mga kabutihan na nanggaling sa lupa, mga kabutihang nagmumula sa tao, ay hindi po totoong mabuti. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Ang sabi po dito sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 10, "Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nang una upang siya nating lakaran." Nung nakaraang linggo mga kapatid, napag-usapan na po natin ito, na tayo po ay nilikha ng Diyos, isa pong purpose kung bakit po tayo nilikha ng Diyos dito sa lupa ay para sa mga mabubuting gawa. At malinaw po ito na nakalakad po rito sa talatang nabanggit. Tayo po ay pinanganak sa lupa, tayo po ay binuhay ng Diyos
Hindi dahil para makulong tayo sa kasalanan, hindi para tayo ay mamuhay sa kadayaan, sa kasinungalingan, sa kasamaan. Hindi po yun. Meron po tayong mas mataas na layon. Meron po tayong mas mataas at mas kapaki-pakinabang na dahilan bakit po tayo nag-i-exist dito sa lupa ngayon. At ito po ay para gumawa ng mabuti. Pero tandaan din po natin, iba ang kahulugan ng salitang mabuti sa mga tao at yung salitang mabuti sa harapan ng Diyos. Meron po kasing mga mabubuti na akala natin mabuti sa paningin natin, pero hindi po pala mabuti sa Diyos. Kaya nga po sa Kawikaan din, sinabi, may mga daan na pawang mabuti, pawang mainam sa harapan ng mga tao, sa mata ng mga tao. Pero sa hangganan yun ay kamatayan. Kaya pansinin po natin ang salitang mabuti, hindi po porke mabuti ay tama na at totoo na. Hahanapin po natin kung ano yung kabutihan ng Diyos sa atin, dahil yun po ang totoong mabuti. Sa katunayan mga kapatid, yung maling mabuti o yung peke na mabuti, nakita po natin to noong pasimula pa lamang ng sanlibutan. Nung panahon pa lamang po na kung saan dadalawa pa lamang ang tao sa mundo. Ito po ay si Adan at si Eva. Sa Genesis chapter 3 verse 6, ang sabi po rito, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay, mabuting kanin. Tingnan nyo po. Si Eva, akala niya yung mabuti sa kanyang paningin ay mabuti rin sa harapan ng Diyos. Pero nakita natin, at alam naman po natin ang kwento dito sa mga susunod, ay napahamak po sila. Ang sabi po rito, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Tingnan nyo po yan. Kumain po si Eva ng bunga at binigyan niya po ang kanyang asawa ng ipinagbabawal na bunga ng kahoy. Dahil po, ang sabi niya dito, nakalulugod sa mata. Pleasing sa mata ng tao. At, ang sabi rito, mananasa upang magpapantas sa tao. Kaya sa katunayan po, dalawa yung kasalanan ni Eva rito kung papansinin lamang po natin. Kasi po, ang utos sa kanila, wag lalapit doon sa punong kahoy na yon na pinagbabawal. At wag pipitas. Aba, si Eva po, hindi lamang po siya pumitas, kinain niya pa. At binigyan niya pa yung asawa niya. Kaya patong-patong po yung kasalanan. Ito rin yung sinasabi sa Santiago na naglilihi yung kasalanan sa Santiago 1, kung inyo pong babalikan. Na ang kasalanan kapag naglihi ay ang kaduluduluhan po niyan ay kasalanan, kamatayan. At ito nga po yung nangyari dito sa mag-asawang ito. Alam niyo po ba na pinaalalahanan tayo ng Apostol Juan sa mga kasalanang ginawa po ni Eva at Adan? Ang sabi po sa unang Juan 2:16, sapagkat ang lahat na nangasal sa sanlibutan, lahat po hindi po kalahati lang, lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ayan, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. May mga bagay mga kapatid na akala natin maganda sa paningin natin, mabuti sa ating pamumuhay, mabuti pa ang idudulot sa ating pamilya. Pero yung mga bagay po na yun, kinakailangan po natin alamin maigi at sumanggunay tayo sa Diyos. Dahil po kung hindi, pwede po yan ang maging dahilan ng ating kamatayan. Yan po ang dahilan ng ating pagkapahamak. The fall of man is the start of corruption of the earth.
It is the start of the false meaning of goodness. Kaya nung kinalaunan, yung mga tao, lahat po ng ginagawa nila, nakala nila mabuti, ay mali po sa harapan ng Diyos. Katulad na lang po nung istorya na nagtayo ng malaking tore ang mga tao para abutin nila ang Diyos. Diba? Yung tore ni Babel. Akala nila matutuwa sa kanila ang Diyos. Sa paningin nila, tama yung ginagawa nila. Sa kanilang pag-iisip, tama yung ginagawa nila. Pero binigyan niya ng pagkalito yung mga tao na binigyan niya po ng iba't ibang mga wika. Nakita po natin, isang example lamang po yun. At ano pa, yung mga kinalaunang mga taon, ng panahon na po nila Moises, di ba? Bago po sila nakarating doon sa lupang pangako, sa katunayan po, merong dalawang ipinagbawal ang Diyos sa kanila. Dahil kung ito po ay gawin nila, siguradong mapapalayo sila sa Diyos. Tingnan niyo po, ang kabutihan ng Diyos pinapakita po sa kanila, pero sa kahuli-hulihan, akala nila, tama pa rin yung ginagawa nila, yung mga taga-Israel noon. Ang sinasabi ko po ay ito, pakinggan niyo po dito sa Deuteronomio, Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 4. Ang sabi rito, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Heteo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo, ang mga Kananeo, ang mga Pereseo, ang Hebeo at ang Jebuseo, na 7 bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kaysa sa iyo. At pagka sila ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos at iyong sasaktan sila at lubos mong ang lilipunin sila, huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpapakitaan ng kaawaan sila, ni mag-asawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa kanyang anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae huwag mong pag-aasawahin sa iyong anak na lalaki. Bakit daw po? Bakit ipinagbabawal ng Panginoon yung pagmimix ng lahi ng mga tao po doon sa Kanaan noon at sa mga Israelita? Sa verse 4 sabi rito, sapagkat kanyang ihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at kanyang lilipulin kang madali. Tingnan niyo po yan. Pinaunahan na sila ng Panginoon bago pa sila pumasok doon sa Promised Land. Sabi niya, huwag kang mag-aasa, huwag mong hayaang mag-mix yung lahi niyo doon sa mga lahi ng mga taong naroon dahil napakakasama ng mga tao doon. Ano po ba yung kasamaan na ginagawa ng mga tao? Bakit gano'n na lang yung pagkagalit ng Diyos doon sa mga taga-Kanaan? Ang sabi po rito sa parehong aklat, sa chapter 18, verse 9 hanggang 13, pakinggan nyo po. Pagpasok mo sa lupain ay binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral, gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na mga bansang yaon. Ito yung pangalawang binagbabawal ng Diyos. Kanina, yung una, pag-aasawa at pag-mix. Pangalawa po, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-aaral ng mga tradisyon nila, yung mga ginagawa nila, mga kultura nila doon. At ano po ba itong mga ginagawa nila? Sa verse 10, sabi rito, huwag makasusumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula, o nagmamasid ng mga pamaiin, o enkantador, o manggagaway, o enkantador na mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos.
Ayun, yung po pala yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga tao doon, kaya ayaw pong mahaluan ng Panginoon yung Israel. Pero nakita po natin, kung babasahin natin ang history, hanggang sa panahon po ni Solomon, si Solomon mismo po, nag-asawa ng iba't ibang lahi. Ano po? Kaya, doon po sila, hinayaan ng Diyos na magkaroon ng mga salo-salo, ng mga, sabi nga, mga anak, nagkaroon na ng mga mixture ng mga lahi. Kaya nung panahon nila Christ, meron na mga Samaritano, mga na yan, mga mix na lahi na po yan ng mga Israelita. At hindi po nila natupad yung sinabi ng Panginoon. Yung mga tao pong yan na nagpaparaan ng mga anak sa apoy, sa isip nila, iniisip nila mabuti yung ginagawa nila. Kaya ito po yung sinasabi ko po kanina, na meron tayong sariling version ng mabuti, na akala natin, pag ginawa po natin yun, pag yun po ang ating ipinamuhay, tama na, mabuti. Pero hindi po natin alam na yung mabuti sa isip po natin, hindi laging mabuti sa harapan ng Diyos. Nakokompromiso natin ang pagsunod natin sa kabutihan ng Diyos. Dahil minsan, sa pagpaprioritize natin ng sariling pagkaunawa, yung sarili nating version ng salitang kabutihan. Ngayon kapatid, ang tanong, paano ba natin hahanapin ang kabutihan ng Diyos? Ngayon nalaman po natin meron palang kabutihan ng Diyos. At ito naman po ay hindi mahirap hanapin. Kailangan lang po nating simulan, hanapin. Kung hindi pa tayo nagsisimula ngayon, ilang taon na tayo sa mundo, ilang taon na tayong Kristiyano, magsimula po tayo ngayong taon. Simulan po natin ngayong araw na ito. Ang sabi po rito sa Isaiah 34, talatang 16, ito daw po ang paraan para mahanap natin ang kabutihan ng Diyos. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Meron po dalawang bagay na gagawin tayo upang makilala natin ang kabutihan ng Diyos. Una, sasaliksikin po natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, babasahin po natin. In other words po, mata po yung gagamitin natin, hindi po kung ano-anong mga parte ng katawan. Kasi po merong naghahanap kasi, paghahanap niya, hindi naman mata ang panghanap, kundi bibig. Naalala niyo po ba nung mga maliliit pa tayo, napagalitan na pa tayo ng ating mga magulang, pag merong pinapahanap sa atin, tapos hindi natin makita, tapos sasabihin sa atin ng mga magulang natin, ay hindi kasi mata ang pinanghanap mo. Tanong ka lang tanong kung nasaan yung hinahanap mo, hindi mo ginagamit yung mata. Ayan. Siguro po, lahat tayo naranasan na po yun. At ang mga ganong pagkakataon ng ating buhay, Kaya, ganun din po sa paghanap ng kabutihan ng Diyos. Ang kailangan po natin gamitin ang ating mga mata. Babasahin po natin to. Bakit? Ang sabi po rito, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Bakit daw po? Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Nakita po natin. Kaya po lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, bilang mga Kristiyano, dapat nakabatay po sa salita ng Diyos. Dapat nababasa sa salita ng Diyos. Lahat ng mabubuti pong bagay na ginagawa natin, lahat po ng mga mabubuting pag-iisip na iniisip natin, pinaplano natin, dinidesisyonan natin, dapat po laging nakasangguni sa Diyos. Dapat lagi pong nakabatay sa kabutihan ng Diyos, hindi sa kabutihan natin. Kasi po, pag kabutihan na natin ng nangunguna, minsan po namamali po yan. Diba? Minsan pag nagdedesisyon tayo, iniisip natin, sige, tingin ko itong makakabuti sa akin. Hindi na natin sinangguni sa Diyos. Kaya kailangan po sa lahat ng pagkakataon, kung ikaw kinikilala mo ang iyong sarili, na sumusunod ka kay Kristo,
lahat ng ating iniisip, lahat po ng ating sinasalita, lahat po ng lumalabas sa ating bibig, lahat po ng lumalabas sa ating kilos, dapat po nakabatay sa salita ng Diyos. Sa paghahanap, mata ang ginagamit at hindi bibig. Kaya nga po, ang dami ngayong mga reliyon Kasi po, magbabasa ng salita ng Diyos, ipapaliwanag. Ay hindi naman tayo inutusang magpaliwanag. Sabi po doon sa talata kanina, hindi na mangangailangan ng kanyang kasama. Hindi po na kailangan ipaliwanag ang salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Panginoon, magpapaliwanag ito sa sarili niya. Makakatayo po ito sa sarili niya. Hindi na natin kailangang dagdagan ng mga opinion natin. Hindi na po natin kailangang dagdagan ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman makikita sa Biblia. Ito po yung sinasabi rito. Kaya wag natin dagdagan, wag natin bawasan kung ano yung mababasa natin sa salita ng Diyos. Kung sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, magbigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Huwag mo nang dadagdagan kung anong mga ituturo mo pa sa mga tao. Na kung ano-anong mga limitasyon, mga 10%, kung ano-anong mga limitasyon na itinuturo sa tao, at kung ano-anong mga tradisyon sa church na itinuturo, na wala naman sa Biblia. Diba po? Kaya akala nila mas lalo tayong nagiging mabuti pag ginagawa natin yung tradisyon ng tao, ay hindi naman nakabatay sa salita ng Diyos. Lahat po dapat mababasa. Yun po yung punto ng talatang ito. Kawikaan 8, talatang 7 hanggang 8, ito po kanina nabasa ng ating kapatid na si Cyrus. As ulitin ko lamang po sa verse 7 and 8, ang sabi rito, sapagkat ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan. Doon kanina sa talata sa Isaiah, sabi niya, iniutos daw po niya yung mga salita na babasahin natin, inuutos ng kanyang bibig. Ano po ba yung bibig ng Diyos? Ano po ba yung nagmumula doon sa bibig ng Diyos? Dito po, sa kawikaan na sabi niya, ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan at kasamaan ay karumal-dumal sa aking mga labi. Pag nagsalita po ang Panginoon, walang kasinungalingan Walang halong kasamaan. At sabi dito sa verse 8, lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran, walang bagay na liko o sawail sa kanila. Kaya maaasahan po natin ang salita ng Diyos. Pag tayo po tinuruan ng Diyos ng mga bagay na mabuti, yun po yung gawin natin. Hindi po natin gagawin yung sariling mabuti, yung sariling pagkaunawa natin ng mabuti. Yun po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Yung iba, nagro-rosaryo. Bibilang nung, ano bang tawag doon, yung kanila pong hawak-hawak na rosaryo. Tapos paulit-ulit yung kanilang pananalangin. Akala po nila mabuti po yung sarapan ng Diyos. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, sabi ng Panginoon, wag kang yung mananalangin ng paulit-ulit. O sino po ang mas mabuti doon? Yung mabuti na akala mong ginagawa mong mabuti, o yung mabuti na sinasabi ng Diyos na gawin natin? Ang paggawa natin ng mabuti ay dapat laging nakabase sa kabutihan ng Diyos at hindi dahil sa ating sariling kabutihan. Bakit hindi po natin dapat ibase sa ating mga sarili? Sabi po sa Kawikaan 3:7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Hihiwalay lang po tayo sa kasamaan, mga kapatid, kapag tayo po natakot sa Diyos. Kapag tayo po nagpasakop sa Diyos. Kasi po ang taong nagpapasakop sa Diyos, nawawala po yung yung control ng sarili nating laman. Ang kukontrol po sa atin ang Panginoon. Kaya nga po, magkalaban yung espiritu at laman Kung the more na pinapakain natin yung ating laman, the more na mas lalakas po yan. Pero pag ang pinapakain natin, ang inaalagaan po natin yung ating espiritu, tutulungan po tayo ng Espiritu Santo ng Diyos. At yun po yung lalakas. At yung ating laman, yun po yung ihina.
Yung ating sariling pagkaunawa, yun po ang hihina. Yung kaunawaan na galing sa Diyos, yun po yung lalakas. Kaya sabi rito, huwag kang magpakapantas sa sarili mong mata. Ano? Hindi porke alam natin, tama na. Hindi porke mabuti na sa Diyos. Bakit po? Alam niyo po kasi yung mga mapagpantas sa sarili nilang mata, masahol pa po yun sa mga mangmang eh. Ang sabi po rito sa Kawikaan 26, talatang 12, nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa sa kanya. Nakita niyo po? Kaya kung tayo, ayaw nating maging mas masahol sa mangmang, huwag tayo magpakapanta sa ating mga sariling mata. Huwag nating isipin na porke mabuti sa paningin natin, mabuti na. Hindi na tayo nakipagsanggunian sa Panginoon. Hindi na natin ilalapit sa Diyos. Ano-ano ba yung mga bagay na akala natin mabuti sa atin? Tingin ko ito talagang makakapag-secure to ng aking future. Talagang masisecure ako sa after 10 years from now. Hindi natin napapansin minsan nakakalimutan na natin ang ating Diyos. Na dapat yun po yung pinagmumulan ng lahat ng plano natin, lahat ng desisyon natin, lahat ng naiisip natin. Kaya po, pag nananalangin tayo, lagi nating sasabihin, kung luluubin ng Diyos, makakapunta ako sa ganitong lugar. Kung luluubin ng Diyos, gagawin ko to bukas. Kung luluubin ng Diyos, tutulong ako sa ganitong tao. Hindi yung wala nang papel ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo na sinama ang Panginoon. Hindi tayo maliligtas ng sarili nating paggawa ng mabuti. Romans chapter 3 verse 4, sabi rito, huwag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, datapwat ang bawat tao'y sinungaling. Bakit po tayo hindi dapat magtiwala sa sarili nating kaunawaan? Kasi po tayo lahat sinungaling. Ang sabi po ng talata, ang bawat tao'y sinungaling. Kasama na po tayo doon. Kasama lahat po ng tao doon. Pati nga po si Pedro kasama doon, si Apostol Pedro. Apostol na po yun, ano? Matthew chapter 26 verses 69 hanggang 70. Ito po yung kwento na kung saan may nagtanong na babae doon kay Pedro nung hinuli na po si Christ. Ang sabi rito, nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanyang isang alilang babae na nagsasabi, ikaw man ay kasama ng taga-Galileyang si Jesus. Datapat siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Tingnan niyo po, pati si Peter, apostol na po, nagsisinungaling eh. Kaya kung tayo, iniisip natin na tayo po'y tao, kasi may tao po sa panahon ngayon, ang iniisip po nila, sila po ay pusa o sila ay aso. Kaya yung mga tao ngayon, yung lalaki nagiging babae na, yung babae nagiging lalaki. Nagkakaroon po ng sakit sa utak. Yung iba nga nagpapatali sa leeg. Akala nila aso daw po sila. Kung ikaw, inaakala mong tao ka, at ikaw ay may normal na pag-iisip, isipin po natin, nakasama tayo dito sa sinasabi ng kasulatan, na bawat tao ay sinungaling. Kaya po, kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat siya lamang po ang hindi sinungaling. Siya lamang po ay tapat. Siya lamang po ang nag-iisang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan, ng katapatan. Kaya nga po kahit magpapako ka pa sa krus, magpapalo ka pa dyan sa likuran mo tuwing mahal na araw, hindi po yan ang magliligtas sa atin. Hindi po yan ang magbibigay kaluguran sa Diyos. Yung iba, pag mahal na araw, puro sugat ang likod kahampas ng alambre na may mga tusok-tusok. Akala nila, pag ginawa po nila yun, nababawasan yung kasalanan nila. Akala nila pag nagpapako sila sa krus, nababawasan yung kasalanan nila. Akala nila pag tumutulong sila sa mahihirap, nagdodonate sila ng maraming bagay, o yung ibang mga Pilipino di ba?
Pag mahal na araw, talagang nag-aagawan dun sa estatwa ni Jesus. Kuno, naghihilaan ng lubid, talagang nagkakaroon pa ng mga stampede dyan sa Manila. Pero akala nila, yun yung magliligtas sa kanila, yun po yung kanilang ituturing na kabutihan na galing sa Diyos. Hindi po yun. Kailangan po na nakikita at nababasa po natin sa Biblia. Tito 3:4 hanggang 5, ang ganito po ang sinasabi. Ngunit nang mahayag na ang kagandaang loob ng Diyos. Tingnan niyo po, yung kagandaang loob yan yung kabutihan ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili. Hindi niyo po yan. Kaya paggawa ng mabuti, hindi po dapat nakabatay sa katuwiran natin. Kasi pag nakabatay po sa ating sarili, hindi po yan importante sa Diyos. Baliwala po yan sa Diyos. Dapat po ang katuwiran, ang kabutihan na ginagawa po natin, nakabatay kay Kristo, nakabatay sa Diyos. Upang sa gayon po, hindi po tayo magyabang, hindi po tayo magmataas. Santiago 1:17, ang ganito po ang sinasabi, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay saan daw po galing? Yung mga mabubuting kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil sa tayo ipinanganak na mabuti, kundi dahil tinanggap natin ang mabuting kaloob ng Diyos. Kaya lahat po ng mabubuti nating ginagawa, hindi po yan dahilan, hindi tayo po ang dahilan yan. Hindi tayo ang rason yan. Ano ba yung mga mabubuting gawa? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, paglilimos o yung pagbibigay, pagsasakripisyo, paggalang sa magulang, pagsunod sa magulang, pagiging payapa sa lahat ng tao, etc., etc. Lahat po yan, ginagawa natin, hindi dahil naging mabuti tayo o nakakain tayo ng pagkain nakakabuti. Diba? Minsan kasi may gano'n, ay ano yung nakain mo? Ba't ang bait-bait mo ngayon? Ay hindi po gano'n. Tayo po, lahat ng ginagawa natin mabuti sa ating panahon, ginagawa po natin yan dahil po ang Diyos na nagbabago po sa atin, ang nagkaloob sa atin ng mga mabubuting kaloob. Kaya itaas po natin ang Diyos, ang ipagmalaki natin ang Diyos, hindi po ang ating mga sarili. Romans chapter 3 verse 27, saan pa makapagmamalaki? Wala na, sabi rito ni Paul. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Sa pamamagitan ba ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yung tinatawag na law of faith, ito po ay nakabatay kay Kristo. Kasi po siya ang ating tagapamagitan sa kanyang Ama. Dahil sa kanya po, dahil sa kanyang kamatayan, tayo po ay naligtas. Tayo po ay nakalapit sa kanyang Ama sa langit. Lahat ng ginagawa natin na mabuti, dapat nababasa sa Biblia, nakabase sa salita ng Diyos, at dapat sa kapurihan ng Diyos. Yung gumagawa tayo araw-araw ng kabutihan, hindi po para sa ating asawa, hindi po para sa ating mga anak, hindi po para sa ating mga kaibigan, hindi para ipakita natin na mabuti tayo, kundi ginagawa natin at gagawin po natin yun dahil ang Diyos ay mabuti. Colossians chapter 3 verse 23, anuman ang inyong gagawin, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, next Sunday po, alamin po natin kung ano-ano yung mga mabubuting kaloob ng Diyos sa atin. Dahil ito po yung purpose natin sa mundo. At sabi nga po dun sa Efeso kanina na binasa natin, nilalang tayo kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya po sa susunod na linggo, kung lulubin ng Panginoon na tayo po'y buhay pa lahat, ay pag-uusapan po natin ano-ano yung mga mabubuting kaloob na dapat po natin gawin
upang sa gayon matupad natin yung purpose natin dito sa mundo. Ito po ba yung kasama po ba dito yung pagbibigay sa Panginoon, yung pagtulong sa kapwa? Pag-uusapan po natin yan sa susunod na linggo. At sa pagtatapos po natin, nawa, samahan po kayo ng Panginoon, gabayan po tayong lahat ng Diyos, at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.